Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siya'y sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Tayo po ay manalangin. Malapit kayo, Panginoon, mabukas ng aming mga puso. Pilitin mo. Ang maraming banal na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong hapon. Una, hingi po namin ng kapatawaran ang mga nagagawang pagkakasala. Panginoon, patuloy mo po kami linisin ng iyong kabulang panalangin. Upang sa ganun, O Diyos, ay isang mahimuyak na paghahandog ang aming ginagawa. Ama, pinupuri ka namin, winawalhati at pinasasalamatan. Tunay, O Diyos, na patuloy na nadarama namin ang iyong pagkalina, ang iyong pag-ibig, ang iyong pangunguna. Sa hapong ito, kami nagpapasalamat, Ama, at kami na iyong mga anak ay pinagsama-sama mo muli sa ganitong gawain, sa kabila ng kalagayan na mayroong pandemya. Subalit hindi na hadlangan ng pandemya ang isang gawain para sa iyo, aming Panginoon. Na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, at maibahagi ang iyong salita. Panginoon, sa hapong ito, dalangin po namin ang aming gawain na patuloy mong pagpalain. At ihanda mo po ang iyong gagamitin na magiging mensahero ng iyong salita. Na ikaw po, Diyos, ang sa kanya'y pumatnubay at tumubay. Panginoon, ngayong hapon, meron po kami special petition para po sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Panginoon, tulungan mo po sa isa. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagpapagaling at Diyos na tumutugon sa aming mga pangyayaran. Panginoon, gabayan mo po ang mga may karamdaman. Pagalingin mo po sila. Gayun din, pagbabayan mo po sa Pastor Henry at ang Ate Resi. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan at higit sa lahat, pananampalataya po. Ama, patuloy mo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, O Diyos, na patnubay. Idinadalangin po namin sa iyo ang Darda Central United Methodist Church mula sa pinakabata hanggang sa mga gulang, na ikaw po ang magpala, ikaw po ang mga alaga,
at ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan, gayon din sa karamdaman. Panginoon, patuloy o Diyos na sa kabila nito, makapagpatuloy kaming nagpupulit ng papasalamat sa iyo. Patuloy mo po kaming bigkisin ng iyong iisang pag-ibig. At ito ang pag-ibig namin sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming sama at dalangin sa mataas na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa aming pagligtas. Amen. Ang tekstong pagbabatayan sa hapong ito ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 1, talata 35. At ganito ang sinasabi. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Pinagpala nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang hapon po sa ating lahat. Talagang hindi po madali yung ating nararanasan ngayon. Pero papasalamat po tayo dahil hindi hadlang ang mga pangyayari sa ating paligid para hindi po tayo magpatuloy sa ating pananambahan. Alam niyo po ba na yung number 1 word, yung pinakagamit na pangalan nitong 2019, nung 2019 face mask. Yung face mask. Hindi po 2019 face mask. Yun ang number 1 na word sa buong mundo, hindi lang po sa atin. Ito namang 2020, ang ayon sa survey ng Webster, nung 2020 naman, ang pinaka number 1 na word na madidinig daw natin pandemic o yung COVID-19. Yan daw po yung naging number 1 na word, COVID-19, pandemic. Ito namang 2021, hindi pa tapos po pero ayon sa Oxford naman, nagtatay yung salitang resilient, saka, 'di ba?
saka quarantine. Yan. Yung salitang resilient saka quarantine hindi pa naman daw po tapos yung taon, ano po. Pero sa Christian world, sa mga Kristiyano, ang number 1, buhat pa ng guro, hindi pa nag-umpisa yung pandemic hanggang ngayon. Ang number 1 daw po na words, let us pray. Let us pray, o salitang pray. Marami pong nagsabi noon, kung tayo nakinig, palagi na ito po yung isa lang na maraming nagsasabi, yun daw ating Pangulo, hindi siya gaanong maalam sa ganitong kalagayan. Maraming tumutulog sa. Pero may isang bagay po ako na hindi makakalimutan na sinabi niya, lalo na nung dumating yung ating pandemic. Pandemic na ito, 2019, pero sinabi niya to mga February ata ng 2020. Ang unang-unang niya sinabi, hindi natin akalain na dumating ang ganitong kalagayan. Kaya ang sabi niya, let us pray. Yun po yung hindi ko makalimutan na sinabi ng ating Pangulo. Ang magagawa natin, let us pray. Sa gabi pong ito, o sa hapong ito, yun po yung ating pagbulay-bulayan. Sa teksto, ang sabi maaga pa, madaling araw pa lang, si Jesus pumunta na sa bundok at nananalangin. Ano po, sabi daw po, ang common knowledge na ng mga disciple ni Jesus nung araw, kung gusto mong makita si Jesus, punta ka sa isang lugar o sa bundok, makikita mo siya. Yung mga alagad po, pag hinahanap si Jesus, ay ang ginagawa nila, pumupunta sa isang lugar na tahimik, sigurado daw po nandun si Jesus. Yun ang kanilang common knowledge. At ang ginagawa naman ni Jesus, kaya siya nandun, siya ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ito yung maganda po sigurong halimbawa para sa atin. Na hindi naman to sinasabi natin na pag tayo manalangin mga alas 4 o alas 3 ng madaling araw tatayo tayo at mananalangin. Hindi naman po siguro marahil ganon. Ang pinapakita lamang sa atin dito ay tayo ay maglaan ng panalangin. Dahil bakit daw po? Anong dahilan? Ang una, kaya itinuro ng Diyos ang salita, let us pray. Kasi pag tayo ay nagpre-pray, nandun siya. Nandun ang Diyos. Nandun si Jesus. Yung mga alagad po, pag nakita ni Jesus na pagod na, may mga verses sa Biblia, pag marami ng tao at sila gusto ng kalupungin ng tao, sinasabi ni Jesus, halika, punta tayo sa ilang na lugar, doon tayo. At pumupunta sila doon. Ang dahilan, gusto ng Diyos ni Jesus na makasama ang kanyang mga alagad. At gayon din po tayo. Kaya tayo nananalangin, hindi dahil lang may gusto tayo o dahil may gusto tayong ipagpasalamat o may magandang dumating sa ating buhay. Kaya po tayo nagpre-pray dahil alam natin, kasama natin si Jesus, kasama natin ang Diyos. Isang bagay pa po, kaya Jesus nagpre-pray dahil may mga pagkakataon daw po sa kanyang buhay na meron siyang gustong gawin. May mga desisyon sa kanyang buhay na mabibigat. Kailangan niyang may madesisyonan. Kaya siya ay nananalangin. Kung tatandaan po natin sa Biblia rin, kwento ni Jesus,
nang siya ay mag-a-appoint ng 12 alagad, siya daw po'y nanalangin. Pumunta siya sa isang lugar, nanalangin. At ayon dun sa kasaysayan, sa Luke 6:12, kung titingnan natin, nanalangin siya, hindi po gabi, hindi umaga, hindi tanghali, kundi ang sabi, nanalangin siya magdamag. Magdamag siyang nanalangin. Ang dahilan, meron pong malaking desisyong gagawin. Ang sabi po doon, matapos siyang manalangin magdamag, pagbaba niya, siya ay nag-appoint ng 12 alagad. Hindi po madaling gawin yon. Kukuha siya ng makakasama sa ministeryo. Kaya po tayo, naniniwala rin po tayo, yung mga panalangin natin, minsan dumadating pa tayo sa pagluha. Ang dahilan, may mabigat tayong nais na mangyari. May desisyon tayong gustong gawin. Merong mga bagay na para bang imposibleng mangyayari, pero idinudulog natin sa Diyos. At minsan nagugulat tayo Ako po minsan pag nananalangin wala pang 30 minutes 30 seconds tapos na. Yung bang natural lang. Pagbangon ko po minsan sa umaga, sabi ko lang po salamat Jesus sa pagising. Tayo na ako. Pero minsan, pag meron tayong mga desisyon na ginagawa sa buhay at alam nating napakahalaga ng panalangin, magugulat tayo. Minsan po umaabot ng 30 minutes, 1 hour. Nasubukan nyo na po ba 2 oras manalangin? Po. Ang dahilan po kasi, alam natin na nandun si Jesus pag tayo ay nag-pray. At alam din natin malaki yung kailangan nating hilingin at isamo sa Diyos. Papasalamat po tayo. Tayo ay nakakaroon ng mga pagkakataon ngayon na manalangin. At ang kagandahan po ngayon, hindi lang tayo, kasama po natin ang ating mga pamilya, kasama sa bahay, mga anak, kamag-anak nasa bahay ngayon dahil wala silang pupuntahan. Napakalaking pagkakataon sa buhay na tayo po ay manalangin. So, hindi lang natin nakikita ang Diyos sa panalangin, hindi lang dahil may gusto at may malaking desisyon tayo at si Jesus man ang isa po at ito ang napakamaganda. Gusto nating makita yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Nananalangin tayo dahil may gusto tayong malaman ano ba ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Si Jesus po, siya sikat nung araw Kaya pag nalaman daw siyang sa isang lugar, takbuhan na ang mga tao at gustong-gusto siya dahil hindi lang sila napapakain, nakakakita pa sila ng himala at sila mismo ay nakakaranas ito. At dumating daw po sa punto na gusto na nilang gawing hari si Jesus. Kaya anong ginawa ni Jesus? Nung malaman po niya yun, sabi sa John 6:15, nung malaman niyang kukunin siya ng mga tao para gawin hari, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Sila ay umalis, lumayo sa ilang at doon ay nanalangin. Alam po ni Jesus yung kanyang layunin yung layunin sa kanya ng Diyos. Umpisa pa lang, hindi po pagiging hari, hindi pagiging boss o pagsisilbihan. Alam po niya ang plano ng Diyos sa kanya. Siya ay ipako sa krus para iligtas tayo sa kasalanan. Mabigat po na layunin ng Diyos. Pero ginawa niya. Gayon din po tayo sa atin pong mga panalangin ginagawa. Sa ating panalangin, hindi lang nais natin ng Diyos na madama, hindi lang nais natin na bigyan tayo ng tamang desisyon sa ating mga plano, kundi handa rin tayo kaya tayo nananalangin. Gusto din po natin na malaman ano ba yung agenda ng Diyos sa ating buhay. Ano ba yung gusto niyang ipagawa sa atin? Okay na lang po ba na tayo ay nandito sa ating mga bahay kahit quarantine? Sabi nga po, naging
excuse na natin yung quarantine para huwag tayong magpadama ng pagmamahal at pagkalinga sa kapwa, okay na po yun. Pero hindi po tayo naniniwala doon. Ngayon nga po, nararanasan natin yan. Palagi at palagi tayong pinapaalalahanan, hindi lang po ng ating diakonisa, hindi lamang po ng ating mga manggagawa, bilang ng ating mga leaders ng iglesia. Di bawat isa, pinapaalalan tayo, panalangin natin ang ating mga kapatid na natamaan ng ganitong epidemya. Dahil alam po natin na ito yung isa sa mga agenda ng Diyos para sa atin. Ngayon po, sabi nga po nung pag merong pong patay, tayo po dalawa o tatlong mga kamag-anakan po natin dito sa ating paligid ang binurol nitong nagdaang linggo. Awan ko lang po ngayon kung yung dalawa ay nakaburol pa. Palagay ko po maraming magagalit at sasama ng loob sa atin dahil hindi po tayo makadalaw sa kanila at magpakita ng pisikal para ipadama yung pakikiramay. Pero alam ko po na tayo ay lumuluhod sa Diyos. Tayo ay dumadalangin sa Diyos na kahit sa ganitong mga paraan, ang agenda ng Diyos ay mapagdama natin sa kanila. Na ipaabot sa kanila sa diwa ng pananalangin na sila ay aanuhin ng Diyos sa ganitong kalagayan. Kaya, salamat po dahil nandyan yung panalangin. At isa pa po, anong dahilan tayo nananalangin para tayo ay maiwas sa mga temptation? Alam niyo po, ngayong quarantine, nagbibiruan po kami dahil napakarami ko na pong hindi po ako mahilig sa drama. Pero nitong COVID, napakadami ko pong napanood na teleserye sa TV. Ano po? Maganda, nakakaaliw. At yun nga po, minsan ay nakaka-tempt. Dahil minsan yung dapat mo nang gawin ay hindi mo magawa. Yun ang nauuna. Kaya isang dahilan, kaya din po tayo nanalangin, hingi tayo sa Diyos na huwag maging excuse yung pag nasa bahay tayo para ihinto yung mga ginagawa natin. Hindi ko po sinasabing lumabas tayo dahil talagang delikado po ang lumabas ngayon. Balit ang sinasabi po sa atin, salamat at may panalangin. Dahil ito yung unang-una nating kayang gawin. Ipanalangin ang mga kapatid natin. Ipadama sa kanila kahit sa simpleng mga paraan yung mga pagdamay natin at pagtulong. Lalo na sa mga kabila po natin yung nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Panalangin po natin sila. Ang maganda po sa panalangin hindi lang yon, kundi ang maganda daw po sa panalangin, matapos manalangin, mayroong miracle. May miracle. Ilang pong kasaysayan sa Biblia nang si Jesus ay manalangin, may miracle na nangyari, di po ba? Yung bata na nagbigay ng 5 tinapay, 2 isda, nang ibigay kay Jesus at ipanalangin, nakakain ng 50,000 kalalakihan. Hindi pa daw kasama ang babae at bata. Nang si Jesus pumunta sa libingan ni Lazaro, at nang makita niya yung libingan, sabi po napaiyak siya. Ang sabi niya, Lazaro, bumangon ka. Bumangon si Lazaro. Tapos manalangin si Jesus. Sinabi niya, Lazaro, bumangon ka. At bumangon po si Lazaro. So may miracle sa prayer. Kaya po tayo nagpapasalamat. Dahil alam po na yung mga panalangin natin na dinadasal palagi, oras-oras para sa mga kapatid nating may karamdaman. Nasa ospital, mga nangangailangan ng tulong, mga kapatid natin dahil sa
pandemic na ito nawalan ng trabaho o nahirapang maghanap buhay, alam ko po na may miracle na darating dahil tayo po ay nagkakaisang manalangin. Pinakinawa pong example yan ni Jesus para tayo ay tunay na maniwala. Ang kailangan lang po, sabi niya sa atin, tayo ay manalig na after prayer, there is a miracle. Sa huli po ay sabi sa atin, prayers shows God's way. Sa panalangin, ipinakikita ang tugon ng Diyos. May sabi nga po dun sa Isaiah 55:8 and 9. My way is not your way. My thoughts are not your thoughts, says the Lord. Ano po? Minsan po daw sa ating mga panalangin, kaya minsan ay nade-disappoint tayo. Dahil bakit tayo nanalangin tapos hindi naman dininig ng Diyos? Ba't wala pang dinidinig ang Diyos sa ating panalangin? Ang sabi po, sa ating panalangin, lagi na pong isipin natin, ang isip ng Diyos ay hindi natin isip. Ang kilos niya ay hindi niya kilos. At sa huling mga salita po doon sa verse na ito, sabi, mas mataas ang kanyang kaisipan kaysa sa ating kaisipan. Ang ibig sabihin po noon, tayo, baka ang inaasahan lang natin maliit, kaya hindi natin nakikita. Ang ibibigay pala ng Diyos na tugon sa atin ay mas mataas sa ating hinihiling. Ngayon po tayo nalulungkot dahil si Isaac, si Pastor Sam, si G.S. Orbe, pamilya niya, si pamilya ni Pastor Gerson, Pastor Jimmy, si Pastor Velasco, iba pa natin kapatid may sakit hanggang ngayon. Isang linggo na po natin halos sila pinapanalangin po ba? Pero sabi natin, sabi ng Diyos, manalig lang po na tayo. Pag tayo nanalangin, God's way are not our way. Minsan po ay kailangan na mag-intay tayo ng way ng Diyos. Pasalamat po tayo. Sabi nga ni Ate Ruby, ngayon ay si Isaac ay nagre-response sa mga gamot. So, minsan ang panalangin natin, ako po, minsan gusto ko pag ako nanalangin, bukas yung gusto ko dumating na . Minsan yung mga request ko, gusto ko pag nag-pray ako, pag dyan na. Pero minsan, o madalas, at sa panahong ito, tinuturuan po tayo ng Panginoon na God's way is not our way. Si Moses, nang siya daw po ay tumugon sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, punta ka sa Parao, sabihin mong palalayain ko yung ilabas mo yung aking lahi dahil para lumaya. Ayaw sumunod si Moses dahil ang akala niya yung kanyang isip na pag ang Diyos ang nagsabi, okay na. Pero ano po ang istorya, hindi po ganun ang nangyari. Yung inaakala ni Moses na pag siya ay nagsabi sa Parao, susundin, hindi po nangyari. At ang napakatindi pa nito, lalo pong humigpit ang puso ni Parao, lalo siyang nahirapang palayain ang kanyang kababayan. Pero hindi po natapos doon. Yun po yung sinasabi nating, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Hindi po natapos doon. Dumating din po yung panahon na sila'y pinalaya. At ano po yung naging desisyon ng Parao? Sige, lumayas na kayo. Lahat, dalhin nyo. Binigyan pa sila ng ibang gamit. Lahat, hindi sa inaasahan nila. So, kaya minsan po ay talagang nalulungkot tayo bakit hindi pa sinasagot ng Diyos yung ating mga panalangin. Kasi po,
marahil hindi pa yon yung gusto ng Diyos. Hindi pa yon yung thoughts ng Diyos. Yun pa lang ang thoughts natin. Akala natin ay yun na, pero may mas magaganda pa. Kaya ang sinasabi lamang sa atin, huwag po tayong titigil na manalangin. Let us pray together. Manalangin, 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 at hilingin na ang kalooban ng Diyos ang mangyari. At alam po natin na ito ay tutugunin ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyo, sa iyong patuloy na paggabay at pagkalinga sa amin. Naniniwala po kami na dinidinig mo at naririnig mo ang aming mga daing sa iyo. Nalalaman mo, Panginoon, kung ano ang nais ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming pinaniniwalaan at naniniwalang tutugon sa lahat ng mga pangangailangan natin. Panginoon, ang aming dalangin sa iyo, bigyan niyo po kami ng kababaan ng loob. Patuloy kaming mag-intay, magtiyaga. Huwag magsasawang idulog sa iyo ang lahat ng mga daing namin at pagpapasalamat. At hayaan niyo po, Panginoon, na pakinggan namin at pagmasdan ang tugon mo. Ang mga paraan mo kung paano mangyayari ang lahat. Upang lalo pong tumibay ang aming pananalig sa iyo. At gayon din naman, maipakita namin sa aming mga kapwa na tunay nga na mayroong Diyos, may Kristo, may natatawagan upang tumugon. Salamat dakilang Diyos sa iyo at hayaan niyo po na ang bawat siya sa amin ay magpatuloy na tumawag sa iyo. Hingin ang lahat ng nais at naniniwala po kami, Panginoon, na sa iyong kalooban at sa iyong pagkakataon, mangyayari po ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang pagpupuri at pagpapasalamat namin, O Diyos, sa inyong banal na pangalan. At salamat nga po, O Diyos, sa inyong anak na ginamit sa amin ngayon upang maghatid ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, kay Kuya Aser, sa kanya pong mga paalala sa amin, Panginoon, tungkol po sa panalangin. At ito, Panginoon, ang inyong binigay na mensahe sa kanya upang sa ganun, Panginoon, ay ito po nga yung patuloy na maipaalala sa amin ang kahalagahan ng panalangin at kung bakit nga po kami nananalangin, Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos, nananalangin kami dahil alam namin na kasama po namin kayo. Nananalangin kami dahil alam namin na nakikinig kayo. Nananalangin kami, Panginoon, dahil alam namin na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nananalangin kami, Panginoon, dahil sa nais naming patuloy na magpaturo sa inyo sa mga bagay na dapat naming gawin, dapat naming desisyonan sa aming mga buhay. Nananalangin kami, dakilang Diyos, sa inyo dahil nais po namin magpaturo kung ano nga po, Panginoon, ang dapat namin gawin. Kung ano nga po, O Diyos, ang layunin ng buhay na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon, dahil nais namin na patuloy na mapagtagumpayan ang mga tukso na nasa aming kapaligiran, Panginoon. Naniniwala kami, dakilang Diyos, na kayo pong aming Panginoon na pinagmumulan ng lakas upang mapagtagumpayan po namin ang mga tukso. Mapagtagumpayan namin hindi lang ang mga tukso, Panginoon, maging ang mga pagsubok na aming nararanasan sa araw-araw. Nananalangin kami, Panginoon, dahil alam namin na pagkatapos nga po namin manalangin sa inyo, idulog ang aming mga kahilingan, ay mayroon po kayong gagawin na mga himala, Panginoon, sa mga idinudulog namin sa inyo. Kaya ito po, O Diyos, ang aming pananampalataya na mayroon kayong gagawin sa aming mga idinadalangin sa inyo. At gayon din naman, Panginoon, nananalangin kami sa inyo upang kami ay patuloy niyong turuan na ang kaparaanan namin ay iba sa kaparaanan ng Panginoon. Tunay nga po, dakilang Diyos, kung minsan maaaring nais namin ng madali ang katugunan sa aming mga idinadalangin sa inyo. Pero alam namin, dakilang Diyos, katulad nga po ng tinuturo niyo sa amin, mayroon kayong kaparaanan, Panginoon, na sa inyong kalooban, Panginoon, ay inyo po kaming tutugunin sa aming mga idinudulog sa inyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming patuloy na pagsasama-sama sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong mga salita na aming narinig ay tumimo sa aming mga puso at isipan upang sa ganun, Panginoon, ito nga po ay aming mai-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy po namin itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang patuloy na paghipon po ninyo sa kanila ng inyong mapagpalang kamay upang sila, Panginoon, ay makaranas ng kagalingan. Si Isaac, Panginoon, dakilang Diyos, patuloy niyo po siyang samahan. Nawa, Panginoon, lahat po ng mga procedure, mga gamot na pinibigay sa kanya ay maging instrumento para sa kanyang kagalingan. Gayun din po, Panginoon, kay Pastor Sam, kay Pastor Velasco, kay Pastor Gerson, kay D.S. Orbe, Panginoon. At sa iba pang mga kapatid namin, kakilala, Panginoon, mga manggagawa, na hindi man po namin banggitin ang kanilang mga pangalan.
ay amin din po silang itinataas sa inyo at batid namin na sila naman po ay kilala niyo, Panginoon. At patuloy din, O Diyos, ang aming pagpapasalamat sa inyo sapagkat patuloy pong gumagaling, lumalakas, Panginoon, si BJ, Panginoon, at si Nat Dakilang Diyos na kung saan sila man po, Panginoon, ay nagkaroon ng karamdaman ng COVID-19. Maraming salamat po, O Diyos, patuloy na pagkilos po ninyo sa buhay nila. Dakilang Diyos, patuloy po namin pinagkakatiwala sila na aming mga kapatid na mayroong sakit. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na inyo nga po silang pagagalingin. At kami naman, Panginoon, sa amin pong pamumuhay sa araw-araw, sa aming paglalakbay, sa gitna ng pandemyang ito na nararanasan namin lahat. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo nga pong aming Diyos na lagi namin kasama, gumagabay sa amin at patuloy na nag-iingat, nagpo-protect sa amin upang kami ay patuloy na ligtas sa lahat ng virus, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin po namin na mas lalo niyo po kaming patatagin. Pag-ibayuhin ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa inyo upang mamuhay nga po kami ng may kapayapaan, mayroong katiwasayan, mayroong kapanatagan sa kabila po ng mga krisis na aming kinakaharap sa panahong ito. At katulad nga po, dakilang Diyos, ang mensahe na aming narinig ngayon, sa inyong takdang panahon, Panginoon, sa inyong kalooban, matatapos din po ito. At nawa, dakilang Diyos, masumpungan mo po kami na nagpapatuloy naman po kami sa aming paglilingkod sa inyo ng mayroong katapatan, mayroong kagalakan sa abot ng aming makakaya sa kabila ng ganitong sitwasyon namin, Panginoon. Huwag nawa kaming panghinaan ng loob, Panginoon. Bagkus, patuloy namin gamitin ang sitwasyong ito upang lalo po kaming kumapit sa inyo, Panginoon. Lalo po kaming maglingkod at lalo po kaming magtiwala sa inyo, Panginoon. Na hindi kami kayang gupuin ng anumang mga pagsubok, ng anumang mga krisis na ito na aming pinagdadaanan. At sa halip, Panginoon, lalo po kaming bababad, dakilang Diyos, sa pananalangin sa inyo. Hindi lamang po para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan nito. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito. At kami ay niloob nyo na makapanambahan sa inyo. Nawa ay naging kalugod-lugod po sa inyong banal na harapan ang ginawa namin pagsamba. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na naging bahagi ng pananambahan na ito. Sumaamin nawa palagi, O Diyos, ang inyong pagkalinga at pagkupkup. Lahat po ng ito aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng ating pinakamataas na pagkaunawa, ingatan nawa ang ating mga puso at diwa sa kaalaman at pag-ibig ng Diyos at ang kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay sumaating lahat at manatili sa ating lahat magpakailanman. Amen.